Patuloy ang investigasyon ng Department of Health sa ilang kaso ng pagnanakaw ng sanggol sa loob mismo ng ospital. Inaalam kung may pagkukulang nga bang ospital, kaya nalusutan ng masasamang loob. Live mula sa Manila Police District sa Maynila, may report si JP Soriano. JP. Jiggy, pumasok na Department of Health sa ginagawang investigasyon sa mga kaso ng baby snatching sa magkakahiwalay na public hospital dito sa Maynila. Sa isang bahagi ng Calao Avenue sa Maynila namin natunton si Marjorie Francisco, ang ina na ninakawan ng sanggol matapos siyang manganak sa ospital ng Sampaloc nitong Marso 23. Pangangalakal ng plastik ang kanyang kinabubuhay. At tuwing makakakita raw ng sanggol si Marjorie. Pag nakakita ako ng anak, umiiyak na lang ako tapos hinahabol ko, tinitingnan ko kasi kung may balat sa tinga. Umaasa pa rin ako na maibalik yung anak ko sa akin. Kasi ano ko yun, buhay ko yung anak ko eh. Sariwa pa rin kay Marjorie kung paano siya nalinlang at nabola ng isang babaeng nag-alok ng tulong sa kanya na kalaunay tumangay sa kanyang baby girl. Nakuna ng CCTV noon ang baby snatcher at nagawan din ito ng sketch. Hindi pa rin na ibabalik ang baby ni Marjorie pero sasampahan na ng reklamong kidnapping ang suspect. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng MPD sa kaso ni Mary Grace Kawili na nawala ng anak matapos umanong tangay ng isang babaeng nagpanggap na nurse sa ospital ng Maynila. Ayon sa pahayag ng isang security guard, nakita raw niya ang isang babaeng naka-uniforme pa ng nurse na may dalang sanggol. Sabi niya, di dumadaan yung nakasuot ng uniform na nurse, dala-dala yung bata. Sinita, hindi rito pwede, doon ka, doon sa may pharmacy. Pero nung nalaman niya na bakit ba tinuro ako kung saan siya lulusot, hindi naman pala, parang hindi naman pwede ang nurse na may bit-bit na bata. Pinatawag niya sa radio. Then, pinasundan niya. Iniimbestigahan na ngayon ng MPD kung nabantayan ba ng mga security ng ospital ang mga exit points. Posible rin daw na sa fire exit dumaan ang babaeng kumuha sa baby ni Mary Grace. Ang ospital ng Maynila, hindi na muna nagbigay ng pahayag pero patuloy daw ang ginagawa nilang sariling investigasyon. Sinisiguro rin daw nila na hindi na mauulit ang insidenteng ito. Ang Department of Health, iimbestigahan na rin ang magkahiwalay na insidente ng baby snatching at kung mapatunayan daw nilang nagkaroon ng pagkukulang sa ospital. May mga suspension at may mga procedures na pwedeng ilapat sa ating mga ospital. Dapat sapat ang number ng ating nurses na nagbabantay dun sa ward para kilala din nung pasyente kung sino yung mga nurse niya. Kung kilala niya, hindi basta-basta ibibigay yung bata doon sa nurse. And then, kung may nurse talaga on duty, nakikita nila yung pagpasok at paglabas ng mga bata at mga tao. Magpapalabas na rin ng DOH ng memorandum sa lahat ng public hospitals para mas maging alerto sa mga modus ng baby snatching. Sa datos ng DOH, merong mahigit 1,000 public hospital sa buong bansa. Malinaw daw ang polisiya sa mga ospital, public o private man. Dapat merong patient tag ang sanggol o sino mang pasyente. At dapat may clearance at discharge paper bago pa yung tulutang lumabas ng ospital. Jiggy, muling paalala ng MPD at ng DOH sa mga pamunuan ng ospital na maging alerto, maging mapagmatyag, lalo pat may mga kumakalat na ganitong tao o grupo na kumukuha ng mga sanggol. Jiggy? JP, itong MPD, meron na bang lead kung sino ang nasa likod sa pagdukot nitong bagong panganak na sanggol? Jiggy, palaisipan pa rin sa pamunuan ng MPD o sa MPD kung sino ba talaga ang mastermind sa mga pangunguha ng sanggol na ito. Pero ang malinaw sa kanila, Jiggy, ay ito'y hindi nakakagawa ng isang tao, individual. Ito raw ay kagagawa ng grupo o sindikato na kumukuha ng mga sanggol sa mga ospital kung saan nandoon yung mga target nila na mga ina na pumapasok o pasok sa kriteria ng kanilang modus. Jiggy? Dito sa ospital ng Maynila, nagdagdag ba sila ng seguridad para talagang maiwasan na itong insidenteng ganito? Jiggy, walang sinabi ang pamunuan ng ospital ng Maynila kung nagdagdag sila ng mga security, pero ang ginarantiya nila sa atin, mas hinigpitan daw nila ang kanilang security at tiniyak nila na sila mismo ay nagkakaroon ng self-regulation at mas inalerto nila ang kanilang mga nurses para hindi na nga maulit yung napakalungkot na insidente nito kung saan nakuha ang walang kamalay-malay na sanggol. JP, panghuling katanungan, kung sinasabi ng MPD na itong nasa likod nito ay grupo, sindikato, meron din ba silang impormasyon kung saan naman dinadala? Kung ito ba ibinibenta sa labas ng bansa o dito sa mga naghahanap talaga nung anak? Dahil natatanda ko, may mga storya na akong nagawa dyan na talaga may bumibili ng sanggol para maging kanila na yung baby. JP.
Jake, kung MPD ang tatanungin, sinasabi nila sa atin na wala pa silang pwedeng ibigay na specific na kung saan talaga dinadala yung mga sanggol. Ayaw nila mag-speculate. Pero ayon sa DOH, Jake, kanina nakausap natin, may mga impormasyon na karating daw sa kanila na yung mga sanggol daw na nakukuha ay ginagamit daw ng mga sindikato upang gamitin doon sa mga pamamalimos ng ilang mga kapuspalad na namamalimos pagka kumakatok, katulad ng mga nakikita natin sa kalsada. Pero ito raw ay bine-verify pa nila at ito raw ay kanilang kino-coordinate o i-coordinate sa NBI at sa MPD. Pero kung sino talaga yung mastermind at kung saan talaga dinadala yung mga sanggol, ito ay tila palaisipan pa rin sa pulisya hanggang sa ngayon. Maraming salamat, JP Soriano.